pero siguro sa parte ng mga ahensya ng gobyerno Na kung paano nila magpapatupad. magpapatupad, Tingnan whether natin. maamyendahan na o hindi pa, paano nila ito didiskartehan. Kausapin po natin ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, good morning! General, Christian at good Robert morning. po. Good morning, Christian, at good morning, Robert, at good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo. Mahigpit po ang direktiba ng Pangulo sa Correct. kanyang SONA na amyendahan na ang Solid Waste Management Act. Pero siguro ang tanong ko, Yusek Torre, kung matatagalan ang proseso ng amyenda doon sa naturang batas, paano po kikilos ang MMDA, ang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Metro Manila na taon-taon po nagiging problema ang basura at ang baha? Alam nyo, it's about time, no? Tama ang timing ng presidente na talagang baguhin na natin yung maraming batas. Actually, yung Clean Air Act, yung Solid Waste Management Act, dapat i-update na natin yan dahil medyo nalampasan na tayo ng teknolohiya at nare-restrict tayo dahil sa mga provisions ng mga batas na yan. Pero sa ngayon, ang sa atin lang is gusto natin is i-emphasize muna ang disiplina sapagkat napakalaking bahagi ng problema natin dito sa Metro Manila sa baha at traffic ay nagsisimula sa disiplina. Opo, disiplina. Pero doon sa amyenda na sinasabi po ng Pangulo, General, ano po ang nakikita ninyo dito na para pwede rin po pagbatayan ng mga mababatas natin? Doon sa sinasabi niya amyenda, anong yung amyenda? Ano ang dapat na i-incorporate na natin at this point in time? Ano pong input ang pwede po ninyong ma-recommend? Alam niyo, numero uno talaga, yung mga marami ng teknolohiya ang solid ang waste to energy, okay? Maraming teknolohiya dyan. Pero marami dyan sa mga teknolohiya na yan, baka hindi pumasa sa Clean Air Act natin. Hindi pwedeng magsunog, hindi pwedeng may mga proseso na hindi pwedeng gawin eh. So, dati okay yan. Pero sa ngayon, dahil lumabas ang mga teknolohiya na pwede na namang palang gawing safely, sa ngayon, dahil ang environmental impact ay ma-minimize, dapat na talaga nating i-consider yon. Sapagkat ang ibang mga bansa, yun na nga ang ginagawa. Dapat makipace tayo sa ating teknolohiya sa iba't ibang parte ng mundo na nag-advance na sila eh. Ang ibang mga bansa like Singapore, Japan, Korea, ang kanilang mga basura sinusunog nila pero ang abo at the end of the day, nagiging fertilizer pa na ilalagay pa nila sa mga lake, naging pagkain ng isda, naging pagkain naging pataba ng mga aquatic plants na naging pagkain ng isda. So, marami na tayong mga pwedeng gawin na ngayon ay posibleng na-restrict ng ating mga batas. Opo. Pero siguro kasi pag pinag-uusapan natin ng mga magagandang technologies na gano'n, General, kaakibat din nun ang budget. At hindi po biro kapag usapin ng budget dahil palaging brasuhan sa Kongreso kung sino nga ba dapat ang priority paglaanan ng budget ng mga alokasyon. Paano po kaya ito dapat ma-push as talagang priority din para mabigyan po ng karampatang budget para ma-achieve po yung mga ganong technology na magiging kahanay natin yung ibang bansa? Ako naniniwala ang budget ay nandyan. Okay? Ang nasa atin na lang ngayon dyan, yung accountability. At pagkatapos, siyempre, ang pinaka-importante sa lahat na tanong palagi, yun bang nabudgetan na ng mga pasilidad ay nagagamit ba natin ng maximum capacity na? Correct. Kasi baka naman marami tayo dyan mga nabili na ni Juan de la Cruz, nandyan lang, hindi nagagamit. Tapos, ang solusyon natin, procurement na naman ng panibago na pareho rin lang naman ang gagawin. So, maximize muna kung anong meron dyan. At pagkatapos, kung kailangan additional na budget, siguraduhin natin na ang accountability ay napakalakas at in place. Ayan, opo. Kabig tayo ng konti, General, pag-usapan natin yung issue ng ulan at traffic. Ito nakaraan po medyo malakas-lakas po ang pag-ulan, may pagbaha. At matindi po yung naging traffic. May mga kakilala ko galing ditong Quezon City, mga 7 o'clock nandito, nakauwi na ng Mandaluyong lang, 10 p.m. Oh my goodness. Ano po ang naging dahilan nitong matinding traffic natin, General? Totoo yan. I cannot pinpoint on a single cause, pero ang baha sa Metro Manila ay sigurado ako hindi lang engineering problem. Hindi lang din ito weather problem. Malaking bahagi nito ay i-emphasize ko talaga, discipline problem. Kasi kahit gaano karaming pumping station ang aming patakbuhin, kahit gaano karaming estero ang lilinisin namin, kahit gaano pa karaming clean-up drives ang aming gagawin, kung patuloy pa rin nagtatapon ng basura sa maling lugar, paulit-ulit na lang tayo naglilinis at paulit-ulit din tayong babahain. Tama. Kanya-kanyang effort naman na po ginagawa ng mga LGU, di ba? Yung iba parang yung
may compensation doon sa mga magsasegregate na maayos, yung sa recycling. Ano pong nakikita ninyong dahilan, General, bakit ganun pa din? Hindi nagiging consistent at every time na may ulan, whether bagyo o hindi, tumataas ang tubig, baha pa rin. At pagkatapos nagkalat yung basura. Oo. Totoo yan. Kaya nga, ang solusyon na nakikita namin dito, tatlo talaga eh. Mahusay na infrastructure, tuloy-tuloy na maintenance, at tapos disiplina ng bawat mamamayan. Kasi, pag tinignan talaga natin ang datos, MMDA removes around 1,000 tons of garbage every month from pumping stations and waterways. And that is on top of the 12,000 tons of garbage na nadadump natin sa landfill natin, kinokolekta sa iba-ibang mga LGUs. Kaya even after clearing operations, pagkatapos natin maglinis, kung babalik din lang Opo. dahil sa improper disposal, we're just prolonging the agony and pabalik-balik lang ang sugat. Totoo. Kailangan talaga natin disiplina sa ating mga mamayan at tuloy-tuloy din na trabaho ng ating gobyerno. Opo. General, isa pa po doon sa mga mabuhay lanes natin, kagaya po dito sa labas namin yung Esguera, itong Esguera, dating one-way, ngayon may nakapaskila na two-way kahapon. So, ano pa po mga kalsada yung binago natin na pwede na ngayon ba two-way na din, two-way lanes na rin ang pwedeng magamit para po marinig, kung marinig ng mga kababayan natin, ng mga motorista, pwede na nila madaanan pala, sabihin, pwede na pala dito. Oo. Medyo marami-rami yan, sir. For the updated complete list, pakitingnan na lang sa ating MMDA Facebook page, sa MMDA Twitter, at sa ating mga accounts dyan sa social media para siguradong updated. Hindi ko lang masigurado kung makumpleto kung masabi sa inyo ngayon lahat ng mga pagbabago sa traffic system nating ini-implement. Bigyan nga lang natin sila ng paliwanag, General, bakit natin, sabi niyo po marami-rami ito, bakit tayo nagkaroon ng pagbabago? Ano ba yung naging basis natin for this, General? Tuloy-tuloy naman ang ating pag-aaral kasi sa ating mga traffic flow. Ginagamitan namin ng simulator yan. Opo. Tapos nakikinig din kami sa feedback ng mga tao kung alin ang mas convenient sa kanila, alin ang mas feasible na gawin. At kung nakikita naman namin na pwede natin balansehin ang feasibility at saka yung convenience at ang ating traffic engineering, nakikinig naman tayo sa ating mga kababayan. Ayan, opo. At siguro proper announcement din para di nag-aaway-away. Yung iba kasi sanay sa one-way, tapos bigla sila may makakasalubong, galit na galit. Nagkakagulatan. Yung pala doon sa unahan may nakasulat na two-way traffic na siya. Sasagot yung isa, one-way yan! Sasagot yung isa, kailan pa? Di ba medyo nagkakaroon sila ng conflict pagdating doon. Siguro doon sa General, pag-anunsyo sa publiko. Yes po. Yun po talaga ating gagawin. Ayan. General, marami pong salamat. Ay, may isa pa pala, General. May nagpapatanong na kaibigan ko. May bumubulong. Marami nagtatanong. Ang General Nicolas Torre III po ba may plano na tumakbo sa susunod na halalan, sir? May mga nakikita daw pong picture ninyo At nasa surveys. Ang tikas Maraming ang nagtatanong sa akin yan kasi Opo. may lumabas nga kahapon ng mga survey at sa akin naman ako'y nagpapasalamat lang sa ating mga kababayan na may mga nagtitiwala at nagpo-float ng pangalan natin. Pero sa ngayon kasi, ang gusto ko lang talagang gawin ay ayusin muna tong trabaho natin sa MMDA. Kasi nakita nga natin ang numbers naman, kahit na nandiyan ang numbers, mababa pa rin. So, ibig sabihin, marami pa rin talaga naghahanap ng patunay at kailangan natin ipakita na marunong tayo sa trabahong to. Opo, baka tataas yan, General, kung i-confirm ninyo sa kanila kung tatakbo talaga kayo like sa Senado, ganun. Baka mas tataas yung bilang. Matagal-tagal pa naman, Sir Yohan. Matagal-tagal pa naman yung eleksyon na yan. Kaya sa atin naman, ang gusto natin, trabaho muna, pakita muna natin kung anong alam natin at kung anong kaya natin gawin. At pagkatapos, kung magustuhan nila ang trabaho natin at bigyan tayo ng panibagong trabaho, sige, let's cross the bridge and make the decision when it's time to make that decision. Ayun, so in short, considering po ngayon si General Nicolas Torre III sa mga ganyan pong alok, di ba? Or opportunity sa kanya. For the meantime, sir, marami pong salamat. Maraming salamat din, sir. Thank you po. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Paano? Christian, baka may gigreet ka dyan. Binabati natin ang mga taga Batangas. Sila Melissa Malabanan and family sa Lipa. Good morning ulit at sa aking family.